yung ginagago nyo. Di ba? Yung sobra na wala yung ginagawang tao, hindi na umiimik yung tao na nahimik na siya, bira ka pa rin ng bira, yung tao na yun normal ang pag-iisip niya, normal. Bakit hindi pa psychiatric examination siya? Normal ang pag-iisip niya Kaya normal ang pag-iisip niya. Ito tandaan niyo mga gunggong kayo sa Congress. Kayo ang dapat magpa-psycho. Magpa-psycho test. Bakit? Hindi niyo alam yung salitang sobra na at saka abuso na. Hindi niyo alam yun. Yung salita na yun. Inanahimik nga lang si Inday Sara, yung palang siya nagsalita. Yung, alam mo yun, after 2 days, na nagpa-interview siya. Yun lang yung salita niya, tapos sabihin yung sobra na. Ano yung pagkaintindi nyo? O kayo ang sobra na, abuso na kayo. Di ba? Gago kayo Hindi nyo maalam kaya dapat kayo magpa-exam na pag-iisip. Kasi nga, normal ang isip ni Vice Sara Duterte, Kaya nga, normal ang pag-isip niya. Nasaktan na siya. Kailangan magsalita na siya. Lalong-lalo na ginagago nyo ang dating presidente ng Pilipinas na yung kanyang ama ginago nyo. Kaya bilang isang anak, nagsalita na, nagalit na. Hindi niya nakayanan na. Kaya nga, sumusobra na kayo mga nasa Congress, kayo mga nasa administration. Naintindihan nyo ba ang salitang sobra na? Panggagago na? Naintindihan nyo ba yun? Ang lintik na. Hindi nyo yata naintindihan yung salita na yun. Hindi nyo naintindihan. Kaya tama yung hamon. Di ba? Yun din ang salita ko Yun din ang salita ng kay ni Inday Sara. Tinatanggap ko ang hamon nyo. However, you will undergo drug test. Mga nasa administration at ngayon tatakbo mga politician. Patay kayo ngayon. Hindi na kayo makakibo. Challenge sa inyo yan. Sige, ulitin nyo nga. Ngayon, na-challenge kayo ngayon. Nakita ko na kayo doon sa panel. Kayo ngayon ang nagkakamadan. Nandito sa harap nyo yung mga media, hindi nyo alam kung ano pagsasabihin nyo, gago kayo, di ba? Natulala kayo, Akala nyo, kayo nyo ng mundo, Paano kung bumaligtad ang mundo? Saan kayo magtatago ngayon? Hahanapin namin kayo. Tandaan nyo yan. Kaya sana magkagera na. Pero huwag naman, magagalit sabi mo. Hindi, panahon lang yun para makaganti ang mga taong bayan. Ang tatao ninyo, ang tingin sa tao, walang kwenta na. Ikaw, Pangulong Marcos, ang tingin sa tao. Sa mga mahirap ganun na lang. Parang manok ang buhay. Bakit mo nasabi? Nakikita ko sa mata mo nung nagkamayan tayo Para bang walang kwenta ako sa karap mo ang laki pinaghirapan para sa'yo. Gago ka rin Wala nang preno yung mga bibig ko, yung boses ko, sa galit ko sa inyo. Dati, yung bangag na sinasabi ko sa iyo, Pangulong Marcos Jr., hindi ko yan masabi. Nakukonsensya ako ngayon. Wala na Straight na yung pagsalita ko dati.
nagmiminor ako, hindi ko nga, halos hindi ko mabigkat yung bangag eh. Pero ngayon talagang bangag ka, gago ka. I'm sorry, bilang presidente ka, sabi na, binabastos ka ang mga presidente. Eh yung nga makakaliwa eh. Ang daming pinanggagawa nila eh, wala kang sinasabi. Na wala daw ako, hindi nyo mas sinasabi yung mga makakaliwa na walang disiplina. Ha? Wala daw akong galang sa presidente. Minsan, nabadala ko si Duterte nun. Wala daw akong galang, kaya mga kapwa ko sundalo, galit sa akin. Hindi. Demokrasya nga tayo. Sinasabi lang natin sa loob. Pero itong salita ko ngayon, patindi na yung mga salita ko kasi sa galit ko sa administration ngayon. Bakit yung makakaliwa, hindi nyo binabanatan? Eh, ipiin na kasi yan eh. Gago kayo eh. Pero, hindi nyo ba na-observe? Wala nang dati sa Mindula. Mula na si Marcos, ang nakaupo, wala nang rally sa Mindula. Halos wala na. Meron ng Army Battalion, Army Battalion na nag-react yung 75th IB na nakabase sa Davao, Davao de Oro ba? Del Norte na sinasabi na dapat hindi palampasin ng gobyerno yung mga ganon attitude ng mga congressmen, o kaya mga congressman, na si Atty. Lopez ay isang mabait at saka isang chief staff ni Vice Duterte, ikinuntip nila. So may nagalit na batalyong commander. Delikado na, may batalyon na, may commander na ng army ang nag-react. So baka susunod dyan, lilitaw yung mga pulis na commander. Pag lumitaw na yung pulis, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. So, ito na yung makikita natin. Okay? Very alarming itong mga nangyayari ngayon, mga kaibigan. Kung hindi nyo alam na ang objective ng Partido Komunista sa Pilipinas ay sirain ang relationship ng mga Pilipino para tayo mismo mag-away-away. Mag-away-away. Yan. Tayo yung mag-away-away. So, pag tayo nag-away-away, masisira na ang ating samahan. So, paano ngayon kung ang batalyong commander ang nag-react nandito na sa Luzon, tapos na si Castro? Hindi na si Castro, tapos kayong mga congressman. Taong bayan, alert na kayo alert na kayo taong bayan. Suportahan nyo ang mga pagkilos para sa katotohanan. Huwag tayong sumuporta sa kamalian. Puro tayo sa tama. Ang Partido Komunista ng Pilipinas, ang layunin lang yan ay sirain ang ekonomiya ng bansa para magalit ang taong bayan sa ating gobyerno. Kaya sabi ko nga, nananawagan ako sa mga intelligence ng gobyerno na tingnan nyo na ang nangyayari sa Kongreso. Wala na sa pulong, wala na sa tamang patakbo ng Kongreso. Namamali na sila. Personalan na yung ginagawa nila. Hindi na para sa ating kapakanan ng ating pamayanan.